Napabulong si Whis sa sarili, bakas ang pagkabigla. Impossible ito. Nang una itong lumitaw, iisang bituin lamang ang naroon. Paano ito nag-evolve ng ganito? At wala pang ritual. Walang susi. Si Beerus naman, nanginginig ang kanyang kamao sa takot na hindi pa niya kailanman inamin. Ang pangitaing iyon. Ang panaginip na iyon. Hindi lamang iyon bangungot. Ang nakita ko roon, hinding-hindi ko makakalimutan. Biglang binasag ni Goku ang katahimikan sa isang kalmadong ngunit matalim na tinig. Kaya kayo rin. Dumating kayo ng bulag ang mga mata, hindi kayang makita ang katotohanan. Hindi ninyo nakita ang nangyari sa aking apo. Hindi ninyo naunawaan kung ano talaga ang layunin ko. Isa lamang ang nais kong itama, pero lahat kayo ay tumatayo laban sa akin. Alam ba ninyo kung paano harapin ang mga problema sa pinagmulan nito, o pinapanood lamang ninyo ang pagwasak habang nangyayari? Si Whis, tensyonado, ay sumagot habang sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon. Matagal ka na naming hindi nakita, mula nang magretiro ka at italaga ang sarili mo sa pagsasanay kasama ang iyong apo. Ngunit hindi namin maaaring hayaang gumuho ang pag-iral na ito. Bahagyang itinaas ni Goku ang kanyang boses. Dumating kayo upang hanapin ang katotohanan. Ngunit ang ginagawa ko ay para protektahan ang mga mahal ko. Dalisay ang puso ko at malinaw ang isip ko. At kung ang buong mundo man ang nakataya, ako mismo ang sasalo ng lahat. Ako mismo. Nagsalita si Beerus, matatag at mabigat ang kanyang tinig. Tama na. Ang nakita ko ay hindi maaaring baliwalain. Ikaw at ang iyong planeta. Kailangang tumigil ang sumpang ito ngayon. Nag-atubili si Whis. Ayaw sana niyang ibunyag ang katotohanan sa harap ni Goku, ngunit wala ng oras. Biglang sumugod si Beerus at nagpakawala ng isang malakas na atake patungo kay Goku. Kalmadong itinaas ni Goku ang kanyang kamay at hinarang ang suntok gamit ang isang kamao lamang. Ang tunog ng nabaling buto ay dumagundong na parang kulog, yumanig sa lahat. Nabali niya ang braso ni Beerus. Napahiyaw si Beerus ng buong lakas at ang sigaw ay umalinggaw sa buong kalawakan. Natigilan ang lahat. Pagkatapos, marahang nagbuga ng hininga si Goku, matatag ang kanyang tinig. Bumalik kayo sa pinanggalingan ninyo. Hindi kayo ang pakay ko. At kung may pagkukulang sa pag-iral na ito, ako mismo ang mag-aayos nito. Kahit kailangan kong wasakin ang sarili ko para sa kapakanan ng iba. Natahimik ang mga kaibigan, tuluyang natulala. Ngayon ay naunawaan nila na ang puso ni Goku ay hindi nilamon ng galit, ni hindi siya lubusang sinakop ng sumpa. Malinaw ito, dalisay at may kamalayan. Ang problema ay hindi si Goku, kundi ang pag-ipon ng maliliit na bagay na hindi naayos ng tama hanggang sa sumabog ito sa isang sakunang lampas sa lahat ng imahinasyon. Wala nang kinakampihan ang oras. Sa sandaling iyon, isang mabigat na presensya ang tumago sa kalawakan. Si Vados. Wala ni bakas ng dati niyang kalmadong anyo sa kanyang mga mata. Malinaw ang pagkabalisa, isang pambihira at mapanganib na damdamin. Humakbang siya pasulong at nagsabi, ibinigay na ang utos. Hindi na pinahihintulutan ang paghihintay. Nawalan na ng kontrol ang answer point. Hindi niya binanggit ang salitang pagwasak, ngunit naunawaan iyon ng lahat. Hindi gumalaw si Goku. Hindi siya nagtanong. Sapat na ang kanyang titig upang mapagtanto na hindi nagkataon ang kanilang pagdating dito, at ang usapin ay hindi na lamang tungkol sa kanya. Nagpalitan ng litong mga tingin ang kanyang mga kaibigan. Wala silang naunawaan, ngunit mas malinaw pa sa anumang paliwanag ang panganib. Patuloy na kumakalat ang mga bitak na para bang ang mismong universo ay naging sisidlan ng sumpa. Huminga ng malalim si Whis, pagkatapos ay sumigaw, sige, oras na para sa pagpapatupad. Vados, ikaw na ang bahala. Sa mismong sandaling iyon, naglaho siya. Bigla siyang lumitaw sa likuran ni Goku, isang presyong hindi lamang pisikal, kundi kosmiko. Sumigaw si Whis, sa unang pagkakataon sa tinig na wala na ang dati nitong pagiging walang kinikilingan. Ngayon na. Itinaas ni Vados ang kanyang mga kamay. Sa sandaling iyon, naging malinaw ang paliwanag. Ang planetang Earth ay hindi na lamang isang tahanan. Naging aktibong ubod na ito ng sumpa, at kung pababayaan sa ganoong kalagayan, hindi ito mag-iisang babagsak. Kakalag ka rin ito ang Universe 6 at ang iba pa kasama nito. Hindi ito parusa. Ito ay huling pagpigil. Sumigaw si Goku, sa wakas ay naunawaan ang bagay na ayaw niyang tanggapin. Ngunit nagawa na ang pasya. Nagsimulang gumuho ang planeta mula sa loob, na para bang ang mismong realidad ay binubura. Nilabanan ni Whis si Goku gamit ang lahat ng kanyang makakaya, habang ang sigaw ni Goku ay tumago sa kalawakan. Pagkatapos katahimikan. Naglaho ang Earth. Walang mga labi.
Walang bakas. Pawang kawalan. Kawalan lamang. Tumayo si Whis sa tabi ni Vados, at sa unang pagkakataon, nababalot ng pag-aalala ang kanyang mukha. Tumayo si Biro sa likuran nila, hawak ang nabali niyang braso, tahimik at natulala. Si Goku naman ay mahigpit na kinuyom ang kanyang mga kamao, nanginginig ang buong katawan. Sumigaw siya, hindi bilang mandirigma, kundi bilang isang taong nawala ng lahat. Bakit? Bakit ninyo ginawa ito? Humakbang pasulong si Whis, sinusubukang pakalmahin siya. Dahil kung hindi namin ginawa, mawawala ang lahat ng mahal mo. Ang sumpa ay wala lamang sa loob mo, Goku. Kumakalat na ito sa mismong Earth. Ang planeta ay naging sentrong punto, at bawat segundong pagkaantala ay nangangahulugang kakalat ito sa buong universe pito. Mahigpit na kinuyom ni Goku ang kanyang mga kamao, hindi pantay ang kanyang paghinga. Kaya pinili ninyo ang pinakamabilis na solusyon. Nakialam si Vados, ang kanyang tinig ay may bahid ng takot. Kusang loob kong isinagawa ang utos, ayon sa pasya ng mas mataas na kapangyarihan. May mga posibilidad kaming nakita na hindi ipinakita sa iyo. Kung nagpatuloy ang koneksyon, wala nang matitirang dapat pang protektahan. Galit na sumagot si Goku, sumisigaw, ang makita ang wakas ay hindi nangangahulugang naunawaan ninyo ang simula. Hindi nalulutas ang mga problema sa pamamagitan ng tuluyang pagputol sa mga ugat, kundi sa pag-unawa kung bakit ito tumubo sa simula pa lamang. Maaaring napigilan ninyo ang pagkalat, ngunit lumikha kayo ng mas malalim na sugat, at bawat sugat na ibinaon sa puwersa ay bumabalik ng mas mabangis. Tumama ang kanyang mga salita sa kanila na parang kulob. Sinubukan nilang bigyang katwiran ang kanilang ginawa, ngunit hindi na nakikinig si Goku. Hindi na talaga. Sumabog ang kanyang galit, hindi bilang kapangyarihan, kundi bilang pagdadalamhati. Nagpakawala siya ng isang sigaw na yumanig sa mismong kawalan. Isang pagyanig ang humagip sa mga universo, naramdaman ng mga pinuno, ng mga tagamasid, at ng lahat ng nakatataas na nilalang. Sa isang malayong lugar, sa loob ng maharlikang palasyo, naramdaman ng mga gwardiya ang kaguluhan. Ngunit natutulog si Zeno. Wala siyang naramdaman, at kung magigising siya ngayon, hindi magiging handa ang pag-iral na ito sa kung ano ang susunod. Nagpatuloy ang sigaw, habang ang buong kalawakan ay yumanig sa nakakatakot na puwersang bumubuhos mula kay Goku. Sa malayong planetang iyon, sa wakas ay iminulat ng kakaibang babae ang kanyang mga mata. Sa kanyang harapan, hindi kawalan ang naroon, kundi isang buong pagtitipon. Lahat ng nasa planetang Earth noon, mga kaibigan, pamilya, mga bata, mga mandirigma, lahat sila ay narito. Sabay-sabay ang pagkabigla. Naghanap ang kanilang mga mata ng pamilyar na kalangitan, ng lupang wala na ngayon. Isang tanong ang umalingaw kahit walang tunog. Nasaan tayo? At nasaan ang ating planeta? Hindi lumingon ang babae sa kanila. Nagsalita siya sa malamig na tinig na walang pag-aalinlangan. Winasak na ang planetang Earth. Huminto rito ang pagkalat ng impeksyon, ngunit nananatili pa rin ang ugat nito. Kung hindi ito puputulin ngayon, muling magsisimula ang pagkala. Nagulat ang lahat. Kumalat ang katahimikan sa loob ng ilang segundo, pagkatapos ay isang boses ang sumabog. Nasaan si Vegeta? Pumutok ang tanong sa gitna ng takot, na parang isang ligaw na sigaw sa kawalan. Mabilis na gumalaw ang kanilang mga mata, naghahanap ngunit walang makita. Isa sa kanila ang nagsalita sa nag-aalangan na tinig, hindi ko maramdaman ang kanyang enerhiya. Para bang tuluyan itong naglaho. Dito, mahigpit na kinuyom ni Trunks ang kanyang kamao. Basag ang kanyang tinig kahit pilit niyang pinipigilan ang sarili. Hindi, impossible iyon. Hindi basta-basta bumabagsak ang ama ko ng ganoon. Nasaan siya? Siya ba? Siya ba ay namatay? Walang sumagot sa kanya. Mas mabagsik ang katahimikan kaysa sa anumang sagot, at sa isang malayong sulok, malayo sa ingay, nakatayo ng mag-isa ang apo. Itinaas niya ang kanyang ulo sa isang langit na hindi katulad ng sa Earth, kakaiba ang mga kulay, walang pamilyar na mga bituin. Naalala niya ang mukha ng kanyang lolo. Ang kanyang tinig, ang kanyang tahimik na pangako. Hindi niya kailanman ninais na may mapahamak. Mula nang siya ay mapahiya, mula sa mismong sandaling nagsimulang mabasag ang lahat, patuloy siyang umiiyak. Pabulong niyang sinabi sa sarili, Grandpa, hindi ka basta babagsak. Kilala kita. Magtitiis ka at matatalo mo ang sumpa. Sa mismong sandaling iyon, napunit ang kalawakan. Lumitaw si Goku. Sa likuran niya, nang walang tawag, walang Dragon Balls, at walang ritual, si Shenron. Matayog na nakatayo ang maalamat na dragon, tahimik, na para bang hindi ipinatawag, kundi nagising. At ang pinakakakaiba sa lahat, si Goku ang nasa pinakasentro nito, na para bang ang mismong pag-iral niya ang susi. Ang mga bituing nabuo sa kanyang noo ay hindi palamuti at hindi rin sumpa,
kundi isang tatak na bumukas mula sa loob. Kumpleto na ngayon ang 7 bituin, isang bagay na walang nakaunawa, kahit si Whis, kahit si Vados. Ang pangamba ay hindi lamang takot sa kapangyarihan, kundi takot sa hindi maunawaan. Natapos nila ang dahilan kung bakit sila naroon. Nawasak na ang Earth bago pa nito tuluyang malunod ang mga universo sa sumpa. Ngunit ngayon, ano ang gagawin nila kay Goku? Ang kanyang katahimikan ay mas mapanganib pa sa anumang sigaw. Ang kanyang tingin ay hindi galit o paghihiganti, kundi isang bagay na mas malalim pa. Sa sandaling iyon, nagsalita ang kakaibang babae. Hindi niya kinausap ang karamihan. Sa halip, direktang ipinadala niya ang kanyang tinig kina Whis at Vados. Tapos na ang oras. Ang mismong pag-iral niya ay naging banta. Kailangang patayin si Goku ngayon at sa gayon lamang maibabalik ang balanse. Dumating ang tinig at narinig ng lahat. Natigilan ng lahat, lalo na ang pamilya ni Goku. Ang pagkabigla ng mga kaibigan ay hindi takot, kundi pagtanggi. Nakita na nila ang katotohanan. Hindi siya tuluyang nilamon ng sumpa. Buong-buo ang kanyang kamalayan. Ang kanyang puso ay nanatiling ganoon pa rin. Humakbang si Gohan pasulong, kasunod si Goten na tumabi sa kanya. Nagsalita si Gohan sa matatag na tinig, kahit nanginginig, hindi namin ito papayagan. Kung ang ama ko ang dahilan, siya rin ang siyang huminto sa sakuna sa pamamagitan ng paglaban sa sumpa. Sumagot si Goten ng walang pag-aalinlangan, kung gusto ninyong dumaan, kailangan ninyong lampasan muna kami. Hindi sumagot ang babae. Hindi na niya kailangan. Alam niya ang kanyang sinabi at alam niya ang kapalit nito. At sa isang lugar na mas malayo pa, lampas sa mga naapektuhang universo, sa palasyo, nagising si Zeno, hindi dahil sa pagyanig o sigaw, kundi dahil may tumama sa hangganan ng kanyang otoridad. Tumingin siya sa paligid, pagkatapos ay nagsalita sa nakakatakot na kalmadong tinig na nagpapatigil sa mga gwardiya sa lugar. Dalhin si Goku sa akin ngayon.